Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 o 65 pataas at nakakita ng mga video na nagsasabi na may 50,000 piso hanggang 60,000 piso na Christmas bonus daw mula sa DSWD o gobyerno para sa lahat ng senior citizens ngayong Pasko, pakinggan niyo muna ako ng mabuti dahil kailangan nating pag-usapan ang katotohanan bago kayo umasa o bago kayo magplano kung paano gagastusin ang perang iyon. Maraming video sa YouTube at Facebook ngayon na gumagamit ng AI-generated voices at fake news para mag-viral at kumita ng pera sa views. Pero ang kawawa dito ay kayo mga lolo at lola natin na umaasa sa mga benepisyong hindi naman totoo. Ang totoo, walang 50,000 piso o 60,000 piso. Christmas bonus na ipinamimigay ang DSWD sa lahat ng seniors ngayong 2024 at ito ay kinumpirma na ng Rappler Fact Check at ng mismong DSWD. Pero huwag kayong mawala ng pag-asa dahil mayroon pa ring tunay na mga benepisyo na makukuha ninyo ngayong Pasko at sa video na ito ay tutulungan ko kayong maintindihan kung ano ang talagang aasahan ninyo, magkano ang makukuha ninyo, kailan ito ibibigay at paano nyo ito makukuha ng tama. Ang mas masakit pa dito, may mga seniors na nag-click ng mga fake survey forms at ibinigay ang kanilang personal information thinking na makakatanggap sila ng pera. Pero ang nangyari ay na-scam pa sila o ginamit ang kanilang datos para sa identity theft. Kaya makinig kayo ng mabuti dahil mas mahalaga na malaman ninyo ang totoo kaysa umasa sa kasinungalingan. Tingnan natin ang mga tunay na Christmas benefits na makukuha ng mga seniors ngayong December 2024. Una, para sa mga SSS pensioners, ang meron kayong legitimate na benepisyo ay ang 13th month pension na katumbas ng inyong regular monthly pension. Ito ay tradisyon na simula pa noong 1988 at ngayong taon ay naglabas na ang SSS ng mahigit 32 bilyon para sa 3.6 na milyon pensioners. Ang unang batch ng payout ay naibigay na noong Nobyembre 2024 para sa mga pensioners na ang contingency date ay nasa unang araw hanggang ika-15 ng buwan at ang pangalawang batch naman ay naibigay noong December 4 para sa mga may contingency date na ika-16 hanggang huling araw ng buwan. Ibig sabihin, kung kayo ay regular SSS pensioner at ang monthly pension ninyo ay halimbawa 5,000 piso, ang ika-13 buwang pension ninyo ay 5,000 piso din, kaya ang total na natanggap ninyo ngayong Disyembre ay 10,000 piso kasama na ang regular na Disyembre pension ninyo. Kung ang pension ninyo ay 8,000 piso buwanan, ang natanggap ninyo ay 16,000 piso in total for December. Dagdag pa riyan, lahat ng retirement pensioners ay may additional 1,000 piso every month on top of their regular pension simula January 2017. So ang 1,000 piso na yan ay kasama na rin sa computation ng 13th month pay ninyo. Ngayon, para naman sa mga GSIS pensioners na mga dating government employees, ang Christmas cash gift ninyo ay equivalent to 1-month pension pero may cap na maximum of 10,000 piso lang. Nagsimula na ang pag-release ng GSIS ng 3.7 bilyon na halaga ng Christmas cash gifts noong Disyembre 5, 2024 para sa 300, 58,300 at 10 qualified pensioners. Ang qualified dito ay mga old age at disability pensioners under RA 8291, RA 660 at PD 1146 na active at tumatanggap ng regular monthly pension for at least 5 years as of November 30, 2024. Kung ang monthly pension ninyo ay 8,000 piso, ang makukuha ninyo ay 8,000 piso Christmas cash gift. Pero kung ang pensyon ninyo ay 15,000 piso monthly, ang makukuha ninyo ay 10,000 piso lang dahil iyan ang maximum cap. Dagdag pa riyan, ang December pension ninyo ay inikredit na rin 2 days earlier on December 6 instead of the regular December 8 schedule para makapaghanda kayo for the holidays. Important na tandaan na hindi qualified sa Christmas cash gift ang survivorship pensioners, dependent pensioners, at mga pensioners na nag-avail ng 5-year lump sum at mag-resume pa lang ng regular monthly pension after December 31st, 2024.
Pero may isa pang benepisyo na dapat ninyong malaman at ito ay madalas na hindi pinag-uusapan o nalilingat ng maraming seniors. Under Republic Act 11,982 na nilagdaan ni President Marcos Jr. Last February 26, 2024, meron ng cash gift para sa mga seniors aged 80 and above. Ang batas na ito ay amendment ng Centenarians Act at ngayon ay nagbibigay ng 10,000 piso cash gift sa lahat ng Filipinos na umaabot na ng 80 taong gulang at every 5 years thereafter hanggang maabot ang 75 taong gulang. Ibig sabihin, pag nag-80 ka, may 10,000 piso ka. Pag nag-85 ka, may 10,000 piso ka ulit. Pag nag-70 ka, may 10,000 piso ka ulit. Pag nag-75 ka, may 10,000 piso ka ulit. At pag nag-100 ka na, ang cash gift ay 100,000 piso na retained pa rin from the original 2016 law. Ang kailangan nyo lang gawin ay mag-apply through your local OSCA o Office of Senior Citizens Affairs sa inyong city or municipality hall. Hindi ito automatic, kailangan ninyo talagang mag-apply. So kung malapit na kayong mag-80 o lampas na kayo doon, pumunta kayo sa OSCA ninyo at mag-inquire. Maraming seniors ang hindi alam ang benepisyong ito kaya hindi sila nag-a-apply. Sayang naman ang pera. Ngayon, may mga senior citizens din na tumatanggap ng social pension for indigent seniors na 1,000 piso buwanan mula sa DSWD. Ito ay para sa indigent or mahihirap na seniors na 60 anyos at pataas at hindi tumatanggap ng pensyon mula sa SSS, GSIS o iba pang government or private pension. Ang program na ito ay saklaw ng Republic Act 11,900 at 16 o ang Expanded Social Pension for Indigent Senior Citizens Act. Now, may na-file na House Bill 6,673 o tinatawag na Paskong Maligaya para kay Lolo't Lola Bill na authored by Quezon City Ranger Patrick Michael Vargas na naglalayong magbigay ng additional 1,000 piso year-end bonus on top of the monthly 1,000 piso allowance to be paid before December 25th every year. Pero tandaan, ito ay bill pa lang, hindi pa ito batas. Ibig sabihin, pinag-uusapan pa lang ito sa Congress at hindi pa ito approved at implemented. So kung may nagsasabi na, sigurado na ang 1,000 pisong additional Christmas bonus for indigent seniors, hindi pa iyan totoo as of now, pending pa yan. Ang tunay na natanggap lang ng indigent seniors ay ang regular 1,000 piso buwanang allowance nila for December, walang dagdag. Maraming seniors ang nagtatanong din kung paano nila masisigurado na makukuha nila ang kanilang pension at benefits on time at walang problema. Una, para sa SSS pensioners, ang pinakamahusay na paraan ay i-enroll ang inyong UMID card as ATM o mag-register ng Disbursement Account Enrollment Module o DAEM through the MySSS portal para automatic na ang pag-credit ng pension ninyo sa inyong bank account. Ang mga pensioners na nag-PesoNet participating banks ay mas mabilis ang pag-receive ng pensions compared sa non-PesoNet banks o checks. Kung kayo ay non-PesoNet bank client, ang payout ay usually December 4 at kung kayo naman ay check payee, ang Philippine Postal Corporation ang nag-deliver ng checks directly to your home address pero mas matagal ang proseso. Kaya ang recommendation ko ay mag-enroll kayo ng bank account sa MySSS para automatic at mabilis. Para naman sa GSIS pensioners, ang Christmas cash gift at December pension ay credited directly sa inyong GSIS e-card, kaya siguraduhing active ang inyong card at nakakomply kayo sa Annual Pensioners Information Revalidation o APIR. May mga pensioners kasi na suspended ang pension dahil hindi nag-comply sa APIR, pero pwede pa rin ninyong makuha ang Christmas cash gift after ninyo i-reactivate ang account ninyo. Ngayon, may bagong feature na ang GSIS na facial recognition technology sa GSIS Touch mobile app para mas madali na ang pag-comply sa APIR without the need to visit GSIS offices, so gamitin ninyo ito para hindi kayo masuspend. Isa pang importanteng bagay na kailangan ninyong malaman ay ang mga possible deductions o bawas sa inyong pensyon. Para sa SSS, kung meron kayong unpaid short-term member loans, ang mga ito ay i-deduct in full from your benefit payments whether or not expired na ang term of payment as of contingency date.
Kung meron din kayong overpaid pension due to dependent's death, employment, or marriage, ito ay i-deduct from your monthly pension. Kaya mahalagang i-update ninyo ang SSS about any changes in your dependent's status para hindi kayo magkaroon ng problema later on. Para naman sa GSIS, kung may mga pending loans kayo or other obligations, pwede rin itong mag-affect sa amount ng makukuha ninyong pension. And for both SSS and GSIS, ang pensions ninyo ay generally tax-exempt under the law, pero kung may kayo additional income sources like business or rental income, iyon naman ay taxable. Hindi naman kailangan mag-alala tungkol sa taxes sa actual pension ninyo dahil exempted na yon. Ngayon, para sa mga seniors na gusto talagang i-maximize ang kanilang retirement income, may ilang strategies na pwede ninyong gawin. Una, kung kayo ay SSS member at hindi pa kayo nag-file ng retirement claim pero malapit na kayo sa retirement age, siguraduhing ma-reach ninyo ang at least 120 monthly contributions para qualified kayo sa monthly pension instead of lump sum lang. Ang monthly pension ay lifetime benefit, habang ang lump sum ay one-time payment lang na equivalent to total contributions plus interest. Kung kulang pa kayo ng contributions, pwede kayong mag-continue as voluntary member para maabot ang 120 buwan. Pangalawa, alamin ninyo ang inyong average monthly salary credit o AMSC at credited years of service o CYS dahil ito ang basis ng computation ng pension ninyo. Ang formula ay 300 plus 20% times AMSC plus 2% times AMSC times CYS minus 10 or yung minimum pension na 1,200 piso if with at least 10 CYS or 2,400 piso if with at least 20 CYS kung ano ang mas mataas. Pangatlo, kung may option kayong mag-advance 18 buwang pension in lump sum upon filing ng initial retirement claim, consider ninyo ang pros and cons. Ang advantage ay may immediate na malaking amount kayo, pero ang disadvantage ay discounted at preferential rate of interest, so baka mas maliit ang total na makukuha ninyo compared sa regular monthly payments. May ilang practical tips din ako para sa inyo para maiwasan ang mga scams at fake news. Una, huwag kayong magtiwala sa mga videos na gumagamit ng AI-generated voices o unnatural movements ng presenters. Ang legitimate government announcements ay galing sa official SSS, GSIS, DSWD websites at verified social media accounts nila. Pangalawa, huwag kayong mag-fill out ng online survey forms o bibigay ng personal information like SSS or GSIS number, ID numbers, bank account details sa mga suspicious websites. Ang legitimate claims ay ginagawa through official channels lang. Pangatlo, kung may nakita kayong post na promising ng mataas na amounts na hindi realistic, i-verify ninyo muna sa official sources before maniwala. Pwede kayong tumawag sa SSS hotline, GSIS hotline, o bumisita sa nearest branch para mag-inquire. Ang SSS Contact Center ay 89206446-55 at ang GSIS Contact Center naman ay 88474747 if in Metro Manila o 1-800-884-74747 for Globe and TM o 1-810-847-4747 for Smart, Sun, and Talk and Text. Ang mga legitimate announcements ay laging may official circular numbers at posted sa official websites. Sa pagtatapos, mga kababayan, ang katotohanan ay mas mahalaga kaysa hype o excitement from fake news. Ang totoo ay walang 50,000 piso o 60,000 piso Christmas bonus na ipinamimigay ang government sa lahat ng seniors ngayong 2024. Pero meron kayong legitimate na mga benepisyo na dapat ninyong i-claim, ang SSS 13th month pension equivalent to your monthly pension na released na this December. Ang GSIS Christmas Cash Gift up to 10,000 pesos na release din na noong December 5, ang 10,000 piso cash gift for seniors turning 80, 85,
90, at 95 under R, ay 11,982 at ang regular monthly pensions ninyo na may dagdag na 1,000 piso for SSS retirement pensioners. Ang mga benepisyong ito ay tunay, documented, at makukuha ninyo through proper channels. Huwag kayong umasa sa mga fake promises na sisira lang ng inyong Pasko kapag nalaman ninyong hindi pala totoo. Instead, mag-focus kayo sa mga legitimate benefits na entitled naman talaga kayo at siguraduhin na comply kayo sa lahat ng requirements para walang delay sa pag-receive ninyo. Mag-ingat din kayo sa mga scammers na nag-take advantage ng excitement ng seniors para mangloko. Always verify sa official sources at huwag magbigay ng personal information sa mga hindi trusted na channels. Tandaan, ang gobyerno ay may mga programs talaga para sa ating mga seniors, pero kailangan nating maging informed at vigilant para hindi tayo ma-scam o ma-disappoint. Ang tunay na Christmas gift ay hindi ang fake promises ng mataas na amounts, kundi ang peace of mind na alam ninyo ang totoo at prepared kayo. Kung may mga tanong kayo o kailangan ng tulong sa pag-process ng claims ninyo, huwag kayong mag-atubiling lumapit sa SSS or GSIS offices ninyo o tumawag sa kanilang hotlines. Ang staff nila ay nandyan para tumulong sa inyo. At higit sa lahat, mag-enjoy kayo ngayong Pasko kasama ang inyong pamilya, gamitin ng maayos ang inyong pension at benefits, at mag-celebrate ng Pasko na may gratitude sa mga blessings na mayroon tayo kahit hindi ganun kalaki ang ating pensyon. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa dami ng pera, kundi sa pagmamahal ng pamilya at ang health at peace of mind na mayroon tayo. Maligayang Pasko sa inyong lahat, mga kababayan. God bless you all at sana ay maging masaya at blessed ang inyong holiday season kasama ang inyong mga mahal sa buhay.